Grabe na to, new movie alert para kay Alden mga kasembreros. Tapos, Elena 1944, si River Joseph, yung kanilang pwedeng or gustong makasama ni Kat mga kasembreros. Yan at marami pang items na pinost din si Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram account. Unahin ko ito mga pinost ni Alden sa kanyang IG mga kasembreros na nagpapasalamat tayo kasi napakaraming pinost ni Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram. May isa dito na kuha pa sa pagbibisikleta nila mga kasembreros, no. Actually tatlo, isang picture tapos dalawang videos mga kasembreros ang pinost ni Soiti sa kanyang pagbibisikleta, no, sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So nagtataka ako, no, kasi parang putol-putol yung time na unang pinost niya ito, nakasama niya sina Mitch Oliva, sina Christopher Martin, ay parang ito pa yung mga karugtong, no, kagabi lang niya pinost mga kasembreros. Alden Richards, balik alindog yan. Balik alindog daw ang caption dito sa isang video niya mga kasembreros. Tapos may isa rin dito na yun, kasama niya rin pala sina Prince Benmar mga kasembreros, no. Tapos yun siguro may body cam sila mga kasembreros. Minsan hindi na sila hawak ng cellphone para alam mo yun, mag-camera mga kasembreros or mag-video habang sila yan nagbibisikleta kasi minsan mahirap mag-video habang nagbibisikleta or pag may ginagawa kang iba mga kasembreros. So, ito po ay part pa ng kanyang Instagram story. Tapos, may isa pa siyang pinost sa Instagram Ito naman po ay pinost mismo ng Mega Magazine na isa sa mga candid photos ni Alden mga kasembreros na kuha dun sa mismong Mega Ball 2026. So, ito po ay pinost ng Mega Magazine. Actually, dalawang pictures ng Mega Magazine ang kanyang kinuha at saka pinost sa kanyang Instagram account mga kasembreros, no. Tapos may isa rin sa pinost niya dito ay kasama niya sina okay, so kilala ko na yung kasama niya na isa, si Lexie Gonzalez pala yon, yung parang nagtatawanan sila mga kasembreros, no. Sina Jasmine Curtis Smith at saka si Lexie Gonzalez pala yon, yung sabi kong sino kaya itong kasama niya na naka-side view. So pinost ito ni Lexie Gonzalez sa kanyang Instagram, tapos ni-repost naman ni Alden sa kanyang Instagram account mga kasembreros na nagtatawanan nga sila dun sa Mega. Nako, ang haharot, no, ang harot ni Alden. Sabi ng ilang admins ni Alden, ang landi ni Alden. Hindi, parang yan, parang joke lang nila mga kasembreros, no. Nagipag-socialize lang kasi si Alden no. Talagang pag mga gantong moments ay enjoy lang ang ating phenomenal box office Cinema King. So si Lexie pala yun, no, kasi naging pala isipan din sa akin kung sino kaya itong nasa gilid mga kasembreros. Tapos next item natin, 3 hours ago pinost din pala ng AR Troopers Art 02, no, itong pictures ni Alden sa Mega Ball 2026 mga kasembreros. So so guwapo, our Asia's multimedia star, very elegant, young looking and gorgeous at Mega Ball 2026. So yun siya mga kasembreros, no. Tapos ayun, si Nate Gonzaga, nag-post din pala siya, no, kagabi, 2 hours ago. Busy masyado si Jao. Dito ay may pictures, dalawang pictures si Alden na kung saan ay nagme-memorize, no, or nag-familiarize mga kasembreros ng mga linya or script si Jao sa Love Siargao. So kagabi lang niya pinost sa parang pampateaser na rin ito mga kasembreros, no, sa inaabangang Love Siargao, no. 11 days na lang June 26, ngayon po ay June 15, 2026. So June 26, 2026. Daming 26 So parang siguro tinaon nila yung 26 mga kasembreros na pareho. So 2 hours ago ito, nagbabasa si Soiti ng kanyang ng kanyang mga linya, mga kasembreros, batuhan ng linya sa Love Siargao nga mga kasembreros.
Tapos, may isang admin dito na pinost, no? Yung random photos din ni Alden. Naka-blue, tapos si Kath naman ay yung sa reunion ni na Mylene Dizon, Jong Hilario at saka ni Kath sa parang event yata ito sa sa ABS-CBN mga kasembreros. Tapos isang picture naman sa baba ay yung may pakili-kili si Soiti doon sa love shower gown nila na parang free time nila na gumala sila ni na Kailin, Kim Jisoo, Christopher Diwata at saka ni si Nadine Lustre mga kasembreros sa sasakyan sila. So, yun po, no? Parang na-post lang ito ng isang admin. Si Hashmir Kabilangan ang nag-post 18 hours ago. Hello everyone, Kath then. Sabi niya dito mga kasembreros. So, yun po, no? Solid ano ito siya. Solid na admin. Ito, nakakatawa to mga kasembreros. Kung kilala niyo po si Yusek or Undersecretary Claire Castro, tinanong siya doon ni Boy Abunda kung sino din yung kamukha niyang artista, si Catherine Bernardo da. Sorry, pero yung reactions ng mga tao, 69,800 reactions 13 hours ago, laughing emoji lang yung reaction. Ay nako po, siguro kilala niyo naman si Yusek Claire Castro sa Malacanang mga kasembreros, no? Ito ang spokesperson ni or undersecretary ni President Bongbong Marcos mga kasembreros. So kayo na pang humusga, no? Flash report pinost ito sa Fast Talk with Tito Boy. Agad sinagot ni Yusek Claire Castro or Yusek Claire na si Catherine Bernardo ang artista na kamukha niya. So sorry pero lahat tumawa na lang. Lahat tumawa na lang mga kasembreros. Siguro dito ko nalaman na hinangaan pala siya hinangaan niya pala si Catherine Bernardo mga kasembreros. So sobrang lap trip itong post na ito mga kasembreros, no, or response ng mga tao din kay Yusek Claire Castro. Tapos si Allen Ansay pala, di ba kasama siya sa Code Gray? 14 hours ago pinost ito sa TikTok account mga kasembreros. Tapos parang nasama niya rin sina Alden Richards, yung pag-promote ng kanyang All Out Sundays at saka TikTok Lock araw-araw. So tapos yung Code Gray ni kuya niya Alden, kasi parang magkapatid yata sila dito no? Ni Alden sa medical drama series na Code Gray nga mga kasembreros. Tapos 13 hours ago pinost ito ni Jepoy mga kasembreros, no? Pumayat na talaga si Queen Catherine, yung AIA picture ni Kath mga kasembreros, no? Na kung saan ay sobrang ganda niya, phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. Ito confirmation or parang agreement din ito, no? Sign na nag-agree si Ma'am Mida de Basilio na si Kath nga po ay pwedeng maging Thalia, no? Marimar mga kasembreros. Bagay na bagay siya ang pwedeng sumunod na Thalia Marimar. Tapos ginawa niya dito ay inedit yung picture ni Kath at saka ni Thalia. Parang pinagtabi niya magkahawig at sakto ang itsura para maging susunod na Marimar. So yun po, no, si Kath mga kasembreros. Pero yun, nakalinya pa sa kanyang Elena 1944. Tapos tinatapos pa nila ang Summon Someday nga mga kasembreros. So pero abang-abang tayo, no, na mga susunod pa na mga kabanata mga kasembreros or kaganapan. Kaya kasi no, talaga yung inaabangan yung parang nakasunod na linya or project ni Kath mga kasembreros. Tapos ito ang cute nito mga kasembreros. Nag-post si Ronella 18 mga kasembreros, no. Sabi niya dito pinost niyang picture ni Alden na may balbas or mustache mga kasembreros. Sabi niya dito sa kanyang caption sa TikTok, "I'm the kind of girl who has never liked guys with mustaches." Sabi niya dito, or balbas, no, mga kasembreros. Ever since, except sa taong to, no. Tapos si Alden Richards mga kasembreros yung nakatag. Tapos parang kinikilig na emoji mga kasembreros, no, yung kanyang nilagay dito. So ito yung picture ni Ethan, no, sa Hello Love Goodbye mga kasembreros, na sobrang na-miss natin mga kasembreros, no. May sombrero pa si Ethan mga kasembreros dito.
So, hindi daw siya nagkagusto or nagkahilig sa, alam mo yun, sa lalaking may balbas. Except daw kay Alden Richards. So, ibig sabihin ay, tao dito, ibig sabihin ay crush niya, no? Si Alden, mga kasembreros, or yan, may mustache. Ito, pinost ito ng isang fan, tapos voice over ni na Join Ethan. Tapos yung pag ni Alden na Baguio. Parang kasi 'di ba? Dito yung pag-host ni Alden nga sa Miss Universe. So parang ginawa nilang voice over ito, no, doon sa may kanilang pictures dito na magtotropa. Welcome to Baguio, tamang asal sa Kalsada Zone. So ang cute mga kasos. May mga lugar na mapamatagalan. May mga lugar na nadandaanan lang. Parang Baguio, sabing ganoon mga kasembreros. Kaya bawat oras dapat subitin mo kasi walang tatagal dito. So Hong Kong dapat ginawa nilang Baguio mga kasembreros. So ang kita ginawa nilang voice over kasi parang nagpunta sa Baguio mga kasembreros. Ito top pinost ito na isang admin si Boss Jigs sa kanyang TikTok account kagabi. Top 25 most handsome Philippine actors or Filipino actors mga kasembreros. So, parang ayoko mag-agree dito sa number 7 lang si Alden. De, joke lang po mga customers. Kasi ang ginawa niya, hindi ko lang alam kasi yung number 3 dito, si Aries, parang katuwaan niya lang ito mga customers. Number 1 daw si Piolo Pascual, number 2 daw si Daniel Padilla, na hindi natin matatanggap, di ba? De, joke lang po. Talagang bitter, no? Number 3 si Aries. Hindi ko lang si Aries. Sino si Aries? Number 4 si Coco Martin, number 5 si Dingdong Dantes, number 6 si Richard Gutierrez, number 6 si Richard Gutierrez, number 7 si Alden, number 8 si John Lloyd Cruz, number 9 si Paolo Abilino, number 10 si Donnie Pangilinan, number 11 si Gerald Anderson, number 12 si Jericho Rosales, number 13 si Zanja Marudo, number 14 si Matteo Godicelli, number 7 si Alden. Parang katuwaan lang ito, no? Mga kasembreros mga ka-fanatics. Tapos, isa sa mga major items natin, nag-post ang isang admin or parang dito kagabi na parang gusto niya si River Joseph, no? Na maging parang isa siguro sa mga leading men ni Kath sa Elena 1944 mga kasembreros. So, parang sigaw lang ng mga River Joseph fans mga kasembreros. Tapos may shinare sila dito na picture ni River Joseph mga kasembreros na parang sundalo siya during Japanese occupation mga kasembreros. Tapos of course yung parang poster ng Elena no 1944 mga kasembreros. So pwede naman siguro si River Joseph mga kasembreros, no? Pero hindi siya siguro yung, of course gusto natin na maging leading man talaga or pinaka-lead na na hero ni Kath mga kasembreros. So mas gusto natin pa rin si Alden, no? Pero kahit sino na lang, no? Pero definitely gustong-gusto natin si Alden na maging leading man ni Kath dito mga kasembreros sa Elena 1944, which is wala pa nga rin parang final confirmation mga kasembreros from the management, no, kung ano talaga yung takbo pa ng Elena 1944 ngayon mga kasembreros. So abang-abang na lang talaga tayo sa mga susunod pang mga kaganapan, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos yon, major item din tayo, new movie alert, no, mga kasembreros, kasi yung MavX Productions nag-post sila kahapon sa kanilang Instagram 1 hour ago mga kasembreros. Sabi na this is it, coming soon. Tapos nung sinearch ko sa Facebook yung MavX Productions, gumagawa sila talaga ng movie, no, parang siya, parang about our kababayans, no, parang OFWs or something. Hindi ko lang din alam, baka ang project na ito ay related sa pagiging OWA ambassador ni Alden mga kasembreros. Kasi nga 'di ba siya yung OWA brand ambassador specifically sa mental health awareness mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung ito yung
parang true to life story kasi yung ginagawa dito ng Mavix Productions. Tapos, yun, nire-relate nila sa pelikula at saka sa tunay na buhay ng mga kababayan natin. So, yan yung pagkakaintindi ko sa description nila, no, sa Facebook page nila, mga kasembreros. So, pwede nyo rin pong i-search ang Mavix Production. So, napaisip ako na, nga, no, parang bago na namang movie ito, mga kasembreros. So, grabe, meron pa siyang Code Gray. Habang ginagawa ang Code Gray, ito na naman, no, may mga pagpupulong na naman at negotiation na mga nangyayari at nagaganap, mga kasembreros. So, definitely, abangan ko to. Abangan natin ito, of course, mga kasembreros. So, yun, wala na sila ibang picture na na parang pinost, mga kasembreros, maliban dito sa yun nga, no, sa isang picture na ito na may kasama siya. Siguro ito yung director or yun nga, no, parang part ng production, mga kasembreros, sa Mavix Productions. So, sa Instagram, pwede na rin pong i-post, no, mga kasembreros. Para mga indie films din yung iba dito. Basta parang sumasalamin siya sa mga dito, kababayan natin, mga kasembreros abroad. So, yung parang kanilang tema. So, sa kanilang Instagram, telling stories of the Filipinos across the globe. So, yun ang sabi niya dito, no, mga kasembreros. So, pwede niyo rin pong i-search, no, para ano niyo po, appreciate niyo po. Mavix Productions siya, mga kasembreros. Para ma-appreciate niyo po ng mga kasembreros and mga ka-Athletic. So, definitely, abangan natin ito sa mga susunod pang mga kaganapan or updates. Ito, ang cute na ginawa ng isang fan dito. Inedit niya ang Kathleen, mga kasembreros, no? Si Liz Vlog. Tapos, mga pictures 19 hours ago, solid fans at supporters pa rin ba kayo ng Kathleen Love Team hanggang ngayon? Yes, of course, no? Tapos pictures ng Kathleen na inedit niya nakaparehong nakaputi. Sina Kathleen Alden dito, mga kasembreros. So, talagang sobrang bagay, no? Hoping talaga na magkaroon ulit sila ng project, mga kasembreros. Tapos, ito last item natin, no? Mga kasembreros. So, may isang fan dito na tao dito na sabi niya full na daw yung storage ng kanyang cellphone. Tapos, kailangan mag-delete ng mga videos. Pero sabi niya, parang ayaw niyang i-delete ito, mga kasembreros. So, yung sa Kathleen, during Hello Love Again, mga kasembreros. So, yung sa market tagig sila. Tapos, yung premiere night nga, ng Hello Love Again, mga kasembreros, na naka-white. Sina attorney at saka si client. So, parang, sabi niya, magdi-delete sana siya, kaso parang ayaw niya na kasi nakita niya, nag-hold back siya, mga kasembreros, kasi nga, ito po ay yung Kathleen, no? So, isang Kathleen fan din pala siya, mga kasembreros, noon. So, hoping na ngayon rin, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. May pi-play ba ako? So, wala naman tayong pi-play na video, mga kasembreros, no? Ang ano dito ay pakinggan natin ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Sobrang kulit ng ating Word of God, mga kasembreros. So, kapupulutan natin itong aral, ha? Especially about humility and pride na opposite. Ang title po ay Huwag Masyadong Mahangin. Na bakit yan? Ganito yung ating title. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Hinimay-himay ko po yung Corinthians, ha? Do not fool yourself. Okay? Huwag na nating dayain nating sarili. If anyone thinks he knows a lot about the things of this world, he had better become a fool, then he may become wise. So, napakaganda, mga kasembreros, no? Minsan daw kailangan mo magpakahangal para maging wise. Tapos, pag masyado kang nagmamarunong, no? Ganun yung term, mga kasembreros, sa mga kabataan, no, sa Gen Z ngayon, na masyado kang nagmamarunong, masyado kang mapapel, masyado kang epal. Sorry po sa term, mga kasembreros. Masyado kang nagmamagaling, no, ganoon siya, mga kasembreros. So, kasi kapag ganun daw, na kahit ako, di ba, nag-aaral ako ng mga long words, ng mga trivia, ng mga kaalaman talaga, mga kasembreros, scientific names.
science, history, no, gustong-gusto ko yung mga ganyan mga kasembreros. So ako man ay hindi, wala akong karapatan na kahit isang kusing na magmayabang sa Diyos at sa tao mga kasos, because hiram, no, hiram ang lahat ng ito. That is why kung ang ating gift of wisdom or gift of knowledge ginagamit natin sa paghimayabang, na paghimahangin mga kasembreros, or kuha pa parang display ba, no? Parang ganoon mga kasembreros, ostentatious display mga kasembreros sa tao, na parang naging mayabang tayo, prideful tayo, na magaling ako, matalino ako, magaling ako magsalita, no, ganito ganyan, ganito ganyan. So hindi po tayo nakakalugod sa Diyos at sa tao mga kasembreros, nakakairita yung mga taong iyon. And especially, no, kahit sa mga magtutropa lang, no? Di ba may mga taong kunwari, 10 kayo na magtutropa, or 6 kayo, or 5 kayo magtutropa, may isa talaga dyan na sige, minsan, no, siguro biro-biroan mga kasembreros, na po pwede na magbibiro-biroan kayo na joke lang ba, no? Ganito na ito naman sa mayabang. Pangyayabang ka lang, or parang something like that, no? Pero may mga tao kasi na iba yung yabang, iba yung hangin mga kasembreros, na sorry po sa term, yung hangin na ano sa utak or sa ulo niya, sa ugali niya talaga mismo mga kasembreros. So may mga, kunwari, nakabili ka ng bagong cellphone, o pag mamayabang mo lang ng konti, na parang ganoon ba mga kasembreros, o nakabili ka ng ganito, ganyan. So parang pag mamayabang, parang pa-joke lang siya mga kasembreros. So okay lang naman yung ganun. Pero yung, especially sa, sa gospel, na parang nabasa ko na yung Bible ng 10 beses, na tapos ko na ng 10 beses, 20 years na ako, or 15 years, or 5 years ko na nababasa ng Biblia, ganito ganyan. So, pero, no, ang tanong dyan mga kasi hindi naman yan paramihan ng alam na sometimes you have to empty yourself so that you can be filled again. No, you can be filled up again mga kasus, kasi yung kunwari isang baso na may lumang gatas or panis na gatas, so hindi mo siya malalagyan ulit na kung puno yan, o hindi mo siya malalagyan ng bagong gatas, or sa iba ay sa alak, no, or wine mga kasembreros, or tubig. Hindi mo siya malalagyan ulit kapag puno parati, no? Yung puno na yon ay panis naman, at saka poisonous, for example mga kasembreros. So parang ganoon din tayo, we have to empty ourselves. Okay, sometimes we have to kailangan maging teachable. Okay, kailangan kung tinuturuan ka ng sino man dyan, for example ako kahit na research na yung ginagawa ko araw-araw, no, when it comes to trivia, English grammar, pronunciation, long words, scientific names, science and history, may mga times talaga nakikinig ako, especially sa spiritual teachings, sa ibang mga content creators. So kasi doon tayo lalago, at we need to have a teachable heart mga kasembreros, lalo na sa salita ng Panginoon. Kasi hindi natin alam lahat. We have to accept. No, we have to accept the truth mga kasembreros. Ako nga, di ba, parang mas nangaan ko pa yung mga tao na hindi sila graduate, may flying honors, no? Kasi parang yung successful yung life nila, na parang ganun ba, nakapag-invest sila, ganyan. So, hindi naman yun kasi ang basihan mga kasembreros, and mas na-amaze at saka humahanga pa ako dun sa mga taong alam mo yun, of course, na may Diyos sa life nila, no? Naka-center yung Lord sa life nila mga kasus. And of course, yung tawag dito, yung kanilang yung practicality sa buhay. Okay, naka-invest sila, may lupa na sila, for example, no? So ganoon siya mga kasembreros. Kailangan we have to be humble all the time. So ganoon po ang gustong ituro dito ni Apostol Pablo, na hindi natin alam ang lahat-lahat. Okay, ganun po siya. This verse provides a powerful perspective on how different people perceive the message of Jesus Christ and His sacrifice. For us who believe and follow Christ, the cross is a source of strength and salvation. So, kayo po, ano po yung pakiramdam ninyo at saka yung unang iniisip ninyo kapag nakita niyo yung cross? Jesus Christ, di ba? Salvation. Kasi may mga taong nagsusuot sila ng kwintas na krus, ng bracelet na may krus, pero ano yung significance? Ano yung value nun sa'yo? Okay, parang palamuti lang ba? Sabay lang ba sa uso? No, something like that, no? That is why kapag nakita dapat tayo ng krus, no, it's something na unang naisip natin yung, of course, no, yung pag-ibig ng Diyos na ipinadalan kayang kaisa-isang anak mga kasembreros sa atin, na si Lord Jesus Christ, and then yung tawag dito, yung significance, yung holiness, no, ng krus mga kasembreros. So there's may great value. So ganoon siya, no?
mga kasombrero. So hindi lang siya palamuti. Yes, of course, pwede siya maging palamuti. But more than being an ornament or palamuti mga kasembreros ay yung ating salvation, ang pag-ibig ng Diyos and so on. We can see the deep love God has for us through His Son who died for our sins, granting us eternal life. In contrast, those who do not believe see the message of the cross as foolishness. So sa mga taong hindi naniniwala sa krus, hindi naniniwala sa salvation ni Lord Jesus Christ, so yung mensahe ng krus para sa kanila ay kahangalan. So yun siya mga kasembreros, no? Kasi nga hindi nila naunawaan. They misunderstand its significance and fail to grasp the transformative power it holds. So ganoon siya mga kasembreros. Kasi nagiging fool tayo. Ito kasi yung gusto kong sabihin dito ni Apostol Pablo. Nagiging ma-pride ang tao if they refuse to believe Christ, that they refuse to have faith in the Lord Jesus Christ, and of course believe in the cross mga kasembreros, no? This dual perspective reveals a profound truth about faith. To some, sa iba daw, the concept of a Savior who dies on a cross for humanity's sins seems irrational. So parang yung iba, di ba, kunwari scientist ka, or philosopher ka, or inventor ka. So para doon sa iba, kasi di ba kahangalan naman siya very irrational siya mga kasembreros, yung taong si Jesus Christ, so nagpakatao siya tapos mamatay para sa salvation at kaligtasan ng tao, no? Sa sangkatauhan talaga mga kasembreros. So parang irrational siya kasi sa mga taong hindi naniniwala kay Lord Jesus Christ because they don't have faith in the first place. They might think that if God is all-powerful, He would not allow such a humiliating death. Ignoring the deeper meaning of sacrifice and love for others means missing out on the beautiful gift God provides through His grace. So grabe, no? Sabi kasi ng ilan, so kung all-powerful si Lord, kung makapangyarihan ng Diyos Ama, bakit niya pa inalaw yung humiliating death? No, kasi hindi makatao, very barbaric. Kumaga pa animalistic way of criminal death mga kasembreros ang nangyari kay Lord Jesus Christ. So parang sa iba na nagmamatalinuhan, nagmamagaling, so parang kino-question pa nila yung ginawa ni God the Father mga kasembreros kay Lord Jesus Christ. Bakit grabe naman yung kanyang power at kapangyarihan, limitless and less boundless ang kanyang kapangyarihan, immeasurable yung kanyang power. Pero bakit niya pa inalaw, no? Bakit niya pa hinayaan si Jesus Christ na ma-experience yung hindi makataong pagkamatay sa krus, no? Something like that mga kasangkan mga gustong sabihin. So yun yung kasi in the first place hindi nila pinagkatiwalaan. If they don't believe the great plan of salvation that the Lord Jesus Christ and God the Father and the Holy Spirit had, so hindi sila maniwala sa actions, no, sa ginawa ni Lord Jesus Christ o ni God the Father na pinadala yung kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. So yun yung kasi yung punto. They don't believe in God because they misunderstood. They're too prideful, no, sa kanilang sarili mga kasembreros. That is why they believe their own understanding, they believe their own thinking, they believe their own philosophies and beliefs mga kasembreros rather than believing God. So ganoon siya. This verse teaches us to search for spiritual truths rather than rely solely on worldly wisdom. So napakadelikado nito, no, mga kasembreros na nagtitiwala ka lang sa iyong sariling wisdom mga kasembreros, or worldly wisdom ang tawag dito. So kasi kapag nagtiwala ka lang sa worldly wisdom, hindi sa spiritual truth, no, na mababasa natin sa Biblia, ay magiging palalo ka, no? Kasi sarili mo lang ang you brag yourself, no? You're too proud of yourself na set aside mo na yung katotohanan sa Biblia, no, the Word of God mga kasembreros. And wala kang pinagtitiwalaan, yung sarili mo lang siguro, yung research mo lang siguro, yung pinag-aaralan mo lang sa internet, for example, sa mga libro na nababasa mo. So ganoon siya mga kasembreros, which is very dangerous. Kasi nga, yung maliit na knowledge ay dangerous, okay? Small knowledge or small intellect mga kasembreros ay napaka-dangerous or delikado po niyan mga kasembreros. Pwede kang makagat or pwede kang mabitag sa sarili mong pain mga kasembreros, or sarili mong magawa. Parang pwede kang magisa sa sarili mong mantika kasi nga ikaw po ay
may little knowledge lamang mga kasembreros. So, delikado yun ha, kahit na nga sa ating mga kung kaya napakalaga po talaga ng may teachable heart mga kasembreros. So, kapag nagkamali ka, you accept, no? Mag-sorry and then you move forward, you change your action later on, no? So, ganun siya the next time, no? Kailangan baguhin mo mga kasembreros. So, ang masakit dyan kung ayaw mo talagang tanggapin. So, it's your choice already. No, but we of course teach and share the gospel with love, humility, and spiritual truth mga kasembreros. And yun talaga doon lang siya iikot talaga mga kasembreros. Kaya napakahalaga na huwag masyadong mahangin ha yung ating sarili at ating isipan mga kasembreros, so that we can be taught according to the gospel and the people around us, yung mga practical na buhay na nanay mo nagturo sa'yo, tatay mo, kapatid, kuya, or so on, or sa mga kapatiran sa church, pastors natin for example, kaibigan natin, workmate natin. So it's really important to be humble always mga kasmas and teachable. Lalong-lalo na kapag nag-apply ka ng trabaho, tapos bago ka palang nagte-training, tapos ayaw mo makinig sa iyong trainer, so napaka big no-no po niyan mga kasembreros. Alright, so now sa ating Word of God no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course humility at pusong madaling turuan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.